Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Enriquez, my Message channel, a faith healer, also material. So, yung hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is the special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Gemini. So, Gemini, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik riglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap? So guys, tuklasin at bubulabugin natin angel spirit. Please give me information po. Okay, so this is something that I find for lesson learned, na may mga bagay na kailangan mo pakakatandaan, na may mga bagay na dapat mong matutunan na kailangan mo salang-alang, no? There's a high find for religious factor, no? Maaring some of you guys iba-ibang relihiyon, no? And there's a wheel of fortune, something a good luck. And there's a destiny is yours, no? Maaring iikot ang kapalaran, maaring pumabor na sa iyong sitwasyon mo, maaring magkaroon ka ng magandang opportunities. There's a wheel of fortune represent blessings, success, accomplishment. Let's see what is the initial messages. Represent with the moon, with the sun card, there is a pure positive outcome, na magkakaroon ka ng mas magandang kalalabasan dito at magandang kahihinatnan pagdating sa buhay mo, no? Ibig sabihin, all areas of your life, no? Dapat mong dapat lagi mong pakakatandaan kung ano yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Dapat bitin mo yung aral, no? Para hindi na maulit yung mga ganong scenario. And there's a Knight of Swords, represent something anxieties, sleepless night. Some of you guys talaga nagkakaroon ng kumbaga hirap sa pagtulog, nagkakaroon ng anxieties, depressions, overthinking, being paranoid. Alisin mo yan, mga bagay na yan. Alisin mo yung pag-iisip mo na kung ano-ano. There's a Six of Wands for a victory is yours. Na may mga bagay na magtatagumpay ka dito. May mga bagay rin na mapagtatagumpayan mo. And there's a Tower moment for a major changes. Malaki rin pagbabago na magaganap sa buhay mo na magdadala sa iyo ng new beginning. And there's a major changes. Malaking pagbabago guys. Now, this is something, a big opportunity coming in for you. Now, may mga part lang siguro na masisira sa mga plano or kagustuhan mo. But this is something, a blessing this guys. No? Talagang tulong yun ng universe na may sa katuparan at maibigay sa iyo mga bagay na para sa iyo talaga. So, let's see what is the Hierophant. Represent the word card. So, something is success coming in for you. Maaari magtatagumpay ka, maaari mapagtatagumpayan mo lahat ng eksena mo. No, kailangan mo lang matuto sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo dahil babaguhin ito ang mundo mo. No, magkakaroon ka ng brand new beginning and brand new you, no? Brand new start. There's a Wheel of Fortune, represent what? Represent guys with a Knight of Cups. There's a something offer, proposal, engagement. And of course, there's something guys with a higher level of commitment. Meron talaga dito magbibigay ng bagong kapalaran para sa iyo. No, babaguhin ito ang mundong ginagalawan mo. So maging handa ka, no? Dahil ibang magiging experiences and of course magiging adventure talaga to. What is the Sun card represent what? There's a Two of Cups, no? Even sa partnership, no, magkakaroon ka talaga ng kumbaga happiness, no? Ultimate happiness. No, mayroong partnership with a love, partnership with a business, sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo, no? Magkakaroon ng magandang kalalabasan dito. Let's see what is the Knight of Swords. Knight of Swords represents the Knight of Wands for slowly but surely.
No, maging mahinahon ka. Isa sa nagbibigay stress dito, gusto mo kasi agad-agad, no? Kumbaga, kailangan mo maging kalmado, no? Slow, steady. Ganun dapat. Kumbaga, kailangan slow down muna tayo, no? Kailangan dahan-dahan lang, maging mahinahon ka lang, no? At magtiyaga ka sa ginagawa mo. You're also provider, kaya ka siguro nai-stress, no? Dahil ikaw yung nagbibigay ng tulong sa pamilya mo, no? Ikaw yung nagsusuporta. What is the Six of Wands? A Six of Wands represent with the lovers. Si mapagtatagumpayan mo talaga pagdating sa buhay pag-ibig. No, maaring makilala mo, maaring maranasan mo na magmahal, no? If you are being single, if you are being taken, maaaring magkakaroon ka ng higher level of commitment, or either kumbaga maaaring magtatagumpay ka pa sa larangan ng pag-ibig, no? So let's see what is that Tower moment. Represent with the Queen of Pentacles. Just being mature enough and being grounded, no? Pagdating sa business, nagkaroon ng bankruptcy sa mga nakaraang eksena mo, but definitely gaganda na to, no? Maaaring kaya siguro nasira to at nawala dahil magkakaroon ka ulit ng panibagong oportunidad, no? Bagong trabaho, bagong negosyo, no? There's a lot of business venture coming in for you, no? Itong bagay na to maaaring parang siya, finishing siya, parang kukumpletuhin lahat, no? May mga bagay na kailangan mo malaman about that, no? Kailangan na mas lalo ka maging mature, how to manage, how to control, and of course, how to defend your finances and resource of income. What is the Hierophant and the Word card? Represent with the Moon card. No, there's something at truth reveal. Na malalaman mo lahat ng bagay na kaugnayan dito, na kung ano man yung mga bagay na tutunan mo sa nakaraan, maaaring ito na unti-unti mo na matutuklasan na ang bawat nilalaman sa likod ng bagay na nangyari sa nakaraan. So, maaaring babaguhin yung mundo mo, maaaring bibigyan ka ng bagong pagkakataon para baguhin mo na ang pananaw mo, baguhin mo na yung pananiniwalaan mo. No? And there's the Kingman reverse, something delays and cancellation. Some of you guys nagkaroon talaga ng problema. Hanggang ngayon hindi ka pa makabangon, you're feeling exhausted and you're feeling stuck on the situation. But there's something returning back. No, maaring babalik pa rin yung sigla at ganda ng iyong trabaho at negosyo, even your finances. So, kailangan mo lang talaga magtiwala sa lahat ng mga bagay na darating ay para sa'yo talaga. So, let's see. What is the additional messages with the Sun card request the Two of Cups? Represent with the Ten of Pentacles. So, there's something long-term. No, magkakaroon ka ng financial security. No, at magkakaroon ka ng long-term success. No, it comes pagdating sa love life. No, bigyan mo ng passion and conditional love. No, talagang, kumbaga, tumutok ka. Mahalin mo even your flaws, even their flaws. No, kailangan handa ka, no, sa lahat ng possibilities pagdating sa relationship. Handa kang sumugal. Let's see what is the Knight of Swords because the Knight of Wands represents with the Four of Wands something celebration. May celebration talaga, guys. There's a family gathering, there's a wedding, engagement, proposal, romantic proposal, and there's an 11-11 with twin flame energy. Let's see what is the Six of Wands across the lovers to represent what? So, represent with the Three of Swords, no? Kumbaga, nagtagumpay ka na sa lahat ng mga bagay na naranasan mo. Kumbaga, dati nagkaroon ng betrayal, nagkaroon ng heartache, nagkaroon dito ng something, betrayal, but definitely, itong bagay na to ay maaaring ipanalo mo na, no? Maaaring ito na yung panahon at pagkakataon para mabawi na, no, yung naging sugat ng nakaraan. No, what is the Tower moment across the Queen of Pentacles? Represent with the Justice card. No, makukuha mo talaga yung hustisya. Yung karapat dapat ay para sa iyo. No, makukuha mo talaga dito yung balanse at magiging kalmadong sitwasyon. So, let's see. Now, there's something a good karma talaga, ha. There's a turning back to your favor. At the same time, babaguhin talaga yung mundong ginagalawan mo. Dahil iikot tong bagay na to. Lahat na naranasan mo ay parte ng paghubog ng pagbabago na mararanasan mo. No, parang there's something you're willful. No, talagang iikot talaga to. Parang mag-cartwheel ka talaga.
na mapapatumbling ka talaga sa saya. So, let's see. What is additional messages with an outcome? For an outcome, let's see. So, this is something the Emperor. Maging mature ka and being grounded sa lahat ng mga desisyon, lahat ng actions. No, kailangan you being a leader, no? There's something na take back controlling your life. No, kailangan kumbaga hindi ka dapat bumabasa sa mga sasabihin ng iba. Maging mature ka on how to make decisions, make plans, no? Kumbaga, lahat ng mga bagay na gagawin mo kailangan magiging mature ka. And there's the King of Pentacles and security. Magiging secure at magiging practical ka na. No? So, let's see. One more card, please. And there's a strengthened with a confident. So, kailangan mo lakasan ng loob mo, maging matapang ka. At maging palaban ka. No? Hindi ka pwedeng mawala ng kumpiyansa dito. Kailangan lumaban ka sa hamon ng buhay. No? Marami kang bagay na natutunan. Kailangan yung bagay na yon, yung mismo magsisilbing kalakasan mo sa lahat na natutunan mo. No? So, let's see. What is additional messages pagdating sa finances and career? So, there's a Four of Cups by re-evaluator. No, there's just re-evaluate or analyze. No, bago ka mag-take action and decision pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo, kailangan mong pag-isipang mabuti. And there's a supporters dito or something supportive na maaaring may sumusupport at gumagabay sa'yo dito. And there's a Three of Pentacles for collaboration or connections, no? Kailangan mo makipag-collaboration dito na maayos. Communicate clearly, no? There's something in unity, pero kailangan mo pag-isipan mo mabuti. No? Hindi pwedeng ura-urada at hindi ka rin pwedeng umasa. No? There's a Three of Wands, there's a waiting for ship. Naghihintay ka na resulta, maaaring dumating na. And there's a past situation or past person coming back. No, babalik ang isang tao dito para subukan ka kung magpapatinag ka pa ba. One more card to clarify, Six of Cups. There's the Chariot card. No, you need to take action for this, no? Talagang babalik tong tao na to kung para magkaroon ka ng something kumbaga natuto ka ba, no? Kumbaga there's a lesson talaga. No, kumbaga there's a test. No, iti-test ka talaga dito. Or either there's something result for a waiting is over. Ito na hinihintay mo ay tapos na ang paghihintay. No? Kumbaga, kailangan mo lang pag-isipang mabuti. Itong tao na to, kung ito ay babalik, devoted ba siya, supportive ba siya sa'yo, na makikipagtulungan na siya, naging mature na ba siya. No? So, let's see. Additional messages tayo pagdating naman tayo sa love life. Sa love life mo, there's a Three of Cups, no? With a Ten of Cups with a happiness, na magiging masaya at magiging maligaya ka talaga pagdating sa buhay pag-ibig. No? Makikilala at makikilala mo talaga kung sinong taong para sa'yo. And there's a Six of Swords with the transition. No? Nakakaalis na kayo sa hindi magandang sitwasyon. No? Makakabangon na kayo. And there's a Seven of Swords. Mag-ingat ka lang. There's a cheating lying on you. Na malalaman mo kung sino yung mga nagsisinungaling. Itong tao na to, kung nagsisinungaling ba to, kailangan mo na talikuran at iwan. And there's a Queen of Swords. Lagi mong magsiset ng healthy boundaries sa sarili mo, no? Huwag mong gagawing mundo ay isang tao lang, no? Huwag mo masyadong gawing priority yung tao na yon, no? Kailangan mo maging balanse. Excuse me. Mahalin mo pa rin ang sarili mo. So, let's see. What is additional messages? Pagdating naman tayo sa health, there's a Two of Pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balanse dito, guys. Physical, mental, and emotional. And there's the Hermit card, spiritual enlightenment. May mga bagay na magliliwanag sa'yo about sa spirituality. No? Unti-unti mo matutuklasan ang kahalaga ng kalusugan mo. And because there's something with a Queen of Wands by confident, lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka dito. No? At the same time, there's a Seven of Wands, something protections. Protection at pangalagamit sa sarili mo. May nasa-sense ako dito na ginagawa ka ng black magic involved. Either this is an ex or there's something a toxic family out there. No? Or either environment. No? Nasa paligid mo lang ang talagang tuso at tukso. Kaya kailangan mag-ingat ka. No? Dahil may mga nararamdaman ka dito, kailangan protection mo yung sarili mo. No? So let's see, what is the outcome for all areas of your life? For the outcome all areas of your life, let's see. And this is something, the Empress card, a revert.
na magkakaroon ka dito ng panibagong pagkakataon at panibagong simula pagdating sa buhay mo. Magiging blessed ka dito at maaaring bubuhayin yung katawan lupa mo dito. And there's a page of God by intuition. Makikinig ka sa gut feeling mo, sa vibrations mo, sa intuitions mo. And there's a Knight of Wands, something resilience, no? Something magtiyaga ka sa lahat ng mga bagay na gagawan mo. No, kailangan mo rin maging tahimik. No, kailangan mo rin kumbaga keepin yung plano mo. No, hindi ka pwede nag-share ng kahit anong impormasyon. One more card. There's an Eight of Swords Reverse, something of freedom. No? This moment na makakalaya ka na sa lahat ng aspeto sa buhay mo, just being curiosity. No? With the Page of Swords. Kailangan tuklasin mong mabuti. Lahat-lahat. No? Dapat may natutunan ka sa nakaraan na dapat bit-bit mo hanggang sa kasalukuyan. No? Ito yung bagay na babaguhin ka ng mga karanasan at mga bagay na pinagdaan mo dahil babaguhin ng ikaw. No, babaguhin ikaw sa lahat ng bagay karanasan sa buhay mo. No? Iba ka na sa dating ikaw. So guys, maraming salamat. This is the part 1 for a special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Gemini. So, Gemini, maraming salamat for this wonderful reading. And of course, guys, we have also with the part 2, no? Ika-clarify ko lang dito. Meron tayong part 2 for messages, advices. No, marami tayong messages pa, advices. Kung gusto niyo magkaroon ng extended reading to with the part 2, panoorin nyo para mas lalo kayong maliwanagan kung ano pang ganap ang mangyayari sa inyo. And we have also with a clarifying with love situation and also with what lies beneath with a hidden future. At the same time, we have a path of the light na magsisilbing liwanag sa buhay mo. And also with the shadow works na i-encourage and of course magbibigay ng motivation sa'yo para kung ano magiging kulay ng mundo mo. At ito ang pinaka-last moment card na maaari magbigay ng pasabog sa'yo with a pick a card, yes or no question. Now we have a 1, 2, 3 questions. So kailangan pag-isipan mo yung magiging question mo at ang magiging sagot, pumili kayo with a 1, 2, and 3. No? So kailangan pagandaan nyo. Now with the part 2, maraming salamat po guys. And see you in the next video and then see you in the next part 2 for the sign of Gemini. Gemini, maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.